Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Hubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and ang oras natin sa buong kapuluan ay alas 7:05 and today is June 5. Ayan, adlaw ni Huwebes. Parang ano lang Huwebes na naman at bukas is Friday. And syempre, good morning, and magandang buhay sa tulong distrito kang Sorsogon, West District, Bacol District and East District. Ayan, magandang buhay at eto, isang oras na naman po tayong magkakasama-sama at atin namang tatalakayin ang mga makabuluhan na pwede nating talakayin ngayong umaga. And humihingi po ako ng paumanhin sa lahat sa gabaw sa Kaagapay sa Umaga na hindi ko po makakasama ang aking partner. Sobrang busy magpipiesta ata sa sa Balete. Kailan ba Papa Harold ang Piesta Balete? And ngayong week na to, kaya busy ang ating kumaring Dante. Good morning sa mga taga-Barangay Balete, especially dyan sa Kalawan, sa LJ Aqua Farm. And sa gabos po na nagsiselebrate sa sindang mga kumpleanyo, happy birthday! And sa katatapos pa lang ng mga piyestahan, gabi-gabi ata, may sayawan, lalo na dyan sa Barangay Buena Vista West District. Good morning kay Kap and kay Manay Tisay Partida and kay Ate Ruth na nahihiling Burubanggi nasa nasa sayawan, nasa baraylihan pwede ambulan sina talagang babalhason and katakod kang mainit na panahon na inaabot kita 40 degrees ang heat index. Ingat po tayo, dobling ingat, sobrang init po and halos gabos na mga kaibahan sinisipon, inuubo. Kailangan natin always hydrated, and always uminom ng vitamin C with zinc. Yan, and syempre good morning sa Pamurayan kay Kap Arles Sanaban. Congratulations Kap, dyan sa Barangay Bitano, na kung sa kasutil kang mga kaakian. Panawagan natin sa mga magurang diyan sa Barangay Bitano and Cambulaga kung sa kang nakaaging simana piga call nyato ang atensyon kang PNP kang barangay official kang tulong
Barangay Cambulaga, Bitano, and Barangay Sirangan. Sa sunod-sunod na pangit na pangyayari na ang biktima ay ang mga motorista na kung saan sabi nga naton tinawagan atensyon na lalo na po sa SK3 na kung saan talagang mabilis na aksyon sa lima nato na piga ko lang atensyon na ang SK3 lang po talaga ang karakaraka sabi ni ni Kagawa Dante ang nagano ng atensyon natin na pinuntahan nila yung Barangay Pangpang pa. Opo, Barangay Pangpang, pinuntahan nila si Kap Baldon. Then kinausap nila yung mga magulang na sana hindi tama ang lugar ng ng coastal road na yung mga anak natin doon magpalipad ng saranggola. Meron na naman po tayong nakuha at natanggap na chat message na meron na namang na-aksidente ang kausa ay ang buradol diyan sa coastal road. Ang ginagawa, sinabihan na, pinagsabihan na kayo, ano ba, mga sutiluno ng mga batit, mga nanay, pakiriparo, aram po naton ang lugar na yan, ang mga magurang, kaining mga kaakian ay talagang busy naman po talaga sa kanilang mga hanap buhay. Pero sana po, mapagsabihan and mga barangay official, pakitang gilas. Kasi nasa 80% na baka matuloy ang barangay and SK election ngayong darating na December. And hindi lang iisa o dalawa tatlo ang mga naaksidente diyan sa Coastal Road dahilan sa pagpapalipad ng saranggola. Ayan. Ito si Papa Born. Nung maliit pa alam ko na mahilig din to magpalipad ng saranggola pero nakita ko to noon nasa taas ng bubong nila. Ngayon hindi na uso magpalipad ng saranggola sa taas ng bubong sa sobrang init. Diyan na talaga sila sa malapit sa malapit sa dagat. Papa Born? Sa irarom ng dagat. Nung maliit pa daw siya, saranggola ang linalaro niya. Ngayon, iba na. Ano ngayon, Barbie doll? Barbie doll naman pinaglalaroan mo ngayon. Kasama nito si Tamis, iba ang pinaglalaroan. Wag naman ganun. Magmahal kung gusto niyo magmahal kayo, wag niyong paglaruan. Ayan, morning Mare, busy talaga. Anyways, magayunong ka talaga. Nambola pa ang aking kumare. Always naman. Hindi, kasi yung BFF mo, sabi sa akin, tapok ulo. Good morning sa Mataga Provincial Hospital. And good morning kay Dr. Bolo, Dr. Lachika, Attorney Lachika, and kay Dr. Juneda. Ayan. And Dr. siyempre, Chacon. Yan. And good morning sa aking kumare dyan sa Del Rosario, Bacon. Bacon District, si kumaring Tin. Jess Tamare, miss you. And siyempre dyan sa Kalawan, sa Diskaya family, and sa mga mahigos na BHW and BNS dyan sa Barangay Balete. Mare, alam ko naman na busy-busy ka sa mga araw na ito dahil palapit nga ang piyesta dyan. Anyway, imbitado naman kami kaya hindi ako magtatampo. And good morning kay Miss Mean Lacopanto dyan sa Bitano. Ayan, Ma'am Mean, hindi kaya ata ng I'm sorry, ng mga barangay official, ikaw na lang dyan sa kasamang yung buong pwersa ng guardians na mapagsabihan ang mga magulang nitong mga bata na sana kasi pinasyalan na, pinuntahan na nila, kinausap na, I'm pretty sure na ora mismo na kinaumagahan ng mag-call tayo ng attention sa mga ahensya, mga kinauukulan ang ganitong problema na madalas na karoon ng aksidente dyan sa Barangay Bitano, Barangay Bukal Cambulaga, and Talisay, pero hanggang ngayon meron pa rin na aksidente dahil dyan sa mga batang nagpapalipad ng saranggola. Alam po namin ito ang buwan na kung saan talaga yung mga bata ay nagpapalipad ng saranggola, pero may tamang lugar po tayo, anak, may tamang lugar po tayo para hindi po tayo makapirwisyo. Sorry talaga pero wala tiway at talagang nakausap ko rin ang ilan sa mga naaksidente, kawawa naman yan, talagang may sugat sila sa leeg. Yung isa naman buti na lang sa gulong nakasabit, hindi naman masyado na tumambling. Pero my gosh, matitiway yung ating mga kapatid na
mga kasamahan natin, mga kagulong natin dahil lang sa problema. Kung hindi asong problema, saranggola, ano na tayo? Ano ginagawa nyo? Ayan, gising, mga barangay official. Kailan na naman kayo nagsisipag pag mga bare months na, pag malapit ng eleksyon. Ngayon pa lang, pakitang gilas na kayo. Oo, lalo na ngayong mga nangyayari sa atin dito, no, sa ating mga kabarangay. Ayan, good morning kay Tamis. And congratulations nga pala kay Chief Ma'am Arlette Logroño dyan sa LTO Sorsogon. Congratulations, ma'am. 45 years in service. Oo, pagdating sa serbisyo, di natin na matatawaran ang dedikasyon nito ni Ma'am Arlette Logroño pagdating sa trabaho. Talaga sabi ko, ako ang dami ko sa totoo lang, personal, ang dami kong pag nakausap ko to, sabi, hindi lang 30 minutes lang, pero ang dami kong natututunan para ako nagbasa ng 5 libro dito kay ma'am. Thank you so much, Ma'am Arlette Logroño. Ayan. And sa mga nagsisi-birthday po ngayon, happy birthday, belated happy birthday kay Ma'am Jansa Buenavista. Ma'am Menchi, good morning and belated happy birthday. And syempre good morning kay City Councilor Attorney Glenn Olbes kang Bacon District, kay Single Dad. Good morning kay City Councilor Danny Diladja dyan sa San Roque, Bacon. And kay Cap Oli Duhilio. Yan, thank you so much sa masiramon ng gulay. Kung gusto nyo bumisita po kayo sa Gulay Damayan dyan sa San Roque. And good morning kay Kagawad Smiley. And sa Gabos po na nagtitiwala padagos nagsusuporta sa Bicol, ako Bicol Party List. Good morning kay Ma'am Prads. Ma'am Prads talaga, mahiguson man. And syempre kay Ma'am Sally, kay Ma'am Farfly. Good morning. And kay Attorney Jam. Daming tagahanga ni Attorney dito sa Sorsogon. Ayan. Eto pa, dami. Buti. Kung minsan sorry na lang. Hey, amiga, sorry. Wala ako pakahimo. Kay amigang Luis de Mata. Good morning, amiga. Kailan ba ang inyong activities ng mga LGBTQ? Ngayon ay pinagdiriwang natin ang Pride Month. Ayan. Ayan, maraming salamat, Miss Kaki, sa papaalala sa mga bata dyan sa Barangay Kambulaga and Bitano. Good morning sa mga barangay official natin dyan sa Barangay Kambulaga and Bitano. Saro ako sa mga muntika na dyan, maaksidente ng dahil sa buradol. Anay may pubya ako, kay nagbaralintok man ako dahil sa gadya. Gadya. Sa aso. Oo. Ayan, sinuulit po natin, isa rin saro sa mga kausa kang mga motoristang na aksidente ay yung mga, lalo na paggabi, na mga nagsisiuwi sa kanilang mga trabaho. Opo, dahilan sa mga aso natin na gala. Opo, hindi lang naman talaga natin masasabing gali kasi kung minsan halos gabi-gabi same aso ang nakikita natin dyan, di natin alam kung talagang sinasadya. Ito, mention ko na kung anong barangay ito, always ko na dinadaanan dyan sa barangay Bibingkahan. Ewan ko kung talagang sinasadya nilang palabasin o paggabi ng mga alas 8 ng gabi para siguro doon maipapupuin. I'm sorry sa mga kumakain ng breakfast. Wag naman, kasi yan din ang isa sa mga kausa kang aksidente ng mga motorista. Hindi lang po yan. Opo, yung mga basura po na nilalabas ng ating mga kabarangay, kung minsan kinakalat din ng ating mga alagang aso. Ano po? Ayan. Ayan, dili talaga po, Ma'am Kaki, nasasabihan ang mga kabatitan dida sa Barangay Bitano. Ayan, nag-ano na ng pangalan ng barangay, Barangay Bitano pala talaga. Ang pagkakalam ko dyan, good morning kay Kap Maranyo. Pagkakalam ko, binisita na rin po kayo ng SK3, SK3 pa talagang hinihintay pa natin, walang ibang gumawa. Ano po, ang dami nating mga ahensya. Andyan yung mga
barangay official na pwede natin, pero SK3 pa talagang hinintay natin para masolusyonan itong problema. Pagpupugay at pagpupuri sa mga tauhan ni Sir Ani Anchingues, sabi nga natin kung anong puno yun ang bunga, kung mahigosan sa tuyang ama or ina ang mga kaakian ay may mga mahigos din. Good morning kay Sir Papi Anchingues and kay Papa Ray. Opo, good morning. And siyempre sa gabos na SK3. And kay Sir Oprasio, good morning. Ayan, ito na naman, isaro na naman po na malungkot na balita, dinaanan natin kanina, bago tayo pumunta dito sa ating istasyon, sa Bicol TV, dinaanan po natin ang Barangay Polvorista, kung saan po nagkaigwaki kasulo kanina na madaling araw, na paulit-ulit din po natin sinasabi na hindi lang ang buwan ng Marso, ang Fire Prevention Month, lalo na po ngayon na sobrang tindi ang impyernong init ng panahon. Dahil na naman po yan sa electric fan. Kaya saro sa mga nagiging kausa din kang kasulo ay ang napapabayaan nating electric fan. Kaya yan, bigyan po natin ng pansin na kung tayo ay aalis, tayo ay matutulog, isiguraduhin po natin yung mga wire nakasaksak hindi sabay-sabay, lalo na yung mga octopus na tinatawag natin, Ito, isa na namang kasulo ang nangyari dyan sa Barangay Polvorista dahil lang sa electric fan. At kung mapapansin po natin, habang patuloy, mga ilang oras na gumagana ang ating mga electric fan, ay mainit po talaga ang binubuga ng hangin. Siguro dahil sa sobra na talagang init, baka hindi na siya masyadong ang electric fan or maraming kasabay na nakasaksak. Tama po ba ako? Good morning kay Mama Pancho dyan sa fire office. Good morning po sa inyo. Kaya ingat-ingat po or dobling ingat po tayo mga kaagapay sa umaga dahil ito na naman, isa na naman po ang naitalang kasunog dito sa atin sa Sorsogon City dyan sa Barangay Polvorista. Ayan. And sabi nga natin kung nakaaging adlaw, kung saan dakol na mga residente po ang naapektuhan kang kasulo din dyan sa sa Bulan, kung saan sabi nga natin na magkakaisa na naman ang Kindness Station and Zima, ang Sorsogon Independent Media Association and Blogger na tutulong, pupunta ng Bulan para mamigay din ng ayuda. And eto po galing po ito sa post ng PIO. Opo, na kaagad na tumugon ang pamahalaan panlalawigan ng Sorsogon sa pangangailangan ng pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay JP Laurel, Habayan ng Bulan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga food packs at pagbibigay ng agarang tulong pinansyal. Noong nakaraang June 1, June 1 pa to, I'm sorry pero kailangan po natin ngayanan. June 1, ilang kabahayan ang tinupok ng apoy sa naturang barangay dahilan upang mawalan ng tirahan. Yan, sabi nga natin, na di baling manakawan tayo, wag lang po tayong masunugan. Sabi nga kanina na nasa kayan kong tricycle, good mornings kay mamang driver, na okay lang ngayon ma'am na may bagyo kasi 1 day before, 2 days before, may pabiso na may darating na bagyo pero yung sunog, wala talagang tama nga naman po siya, pero wag mo naman po nating hingin yung bagyo, Kaya nga sabi ko din kanina, mas mabuti na siguro na manakawan, wag lang masunugan. Ayan, dahilan upang mawalan ng tirahan at kabuhayan ang ilang pamilya, kaagad naman pinag-utos ni Governor Buboy Amor ang pagpaparating ng tulong sa mga apektadong residente. Personal na inihatid ng kinatawan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang mga food packs habang isinasagawa rin ang pamimigay ng cash assistance bilang panimulang tulong sa muling pagbangon ng mga biktima. Ayan, una ang Sorsogon. Thank you so much. Talaga mga pagdating maasahan natin ang ama kang probinsya ng Sorsogon, kay Governor Buboy Amor, and syempre kay Mama Myra Relativo. Ayan, yung napakahigos si Ma'am Myra, ang asawa ni former board member Relativo. Nagkita kami kahapon sa Starbucks.
Ayan. And good morning kay Kap Melvin Hainto. And thank you so much sa mainit na pagtanggap. Kasama ko nung isang araw si Dr. Pineda, kang Westex Institute and Technology Incorporated, and si Ma'am Adela Blaso, kang Dermapure, kung saan talagang nagbaba sila sa barangay para sa livelihood program para po sa TESDA. Dagdag ng pangkabuhayan sa ating mga kababayan dito sa Sorsogon. Thank you so much. At unang-una, sabi nga niya, una ang Sorsogon. Hindi po siya actually taga rito sa Sorsogon, pero pinili po niya ang Sorsogon na first time dito in history sa Sorsogon niya inilagay ang kanyang school. Ang Westex Institute of Technology Incorporated. And thank you din so much kay sa satuyang ina kang syudad ng Sorsogon, Mayor Esther Amor. Dahil siya rin ang nag-udyok kay Dr. Pineda para dito maglagay ng isang institution na talagang makakatulong sa ating mga kababayan dito sa Sorsogon. And thank you so much, Dr. Victea Pineda, and sa ating ina, kang syudad din Sorsogon, Mayor Esther Amor. And mamaya, sabi natin kanina, may bad news tayo, pero mamaya may good news din tayo. Magkakaroon tayo ng bagong napakaganda, maaliwalas na bagong tahanan. Ng City Hall. Wow, mamaya po yan. Yan, habang hinihintay po natin ang ating guest, si Sir Vic, ng PhilHealth. Tuloy-tuloy po pa rin tayo. And sabi nga po natin, mapapanood po tayo live po dito lang sa Bicol TV, sa YouTube ang ating page ng Bicol TV Sorsogon, at syempre sa aming mga personal account. Ayan. And syempre, good morning kay Kap Sami Rialuyo, sa po rin na barangay na aming pinuntahan para regarding dito po sa livelihood ng skin care. And good morning din kay Kap Sami Rialuyo dyan sa barangay Kabidan, kay Kap Edwin Dibina kang buhatan and sa Bilog na Konseho sa pagpaunlak nyo, binigyan din nyo kami timing na ongoing nilang session. Nakabuelo tayo doon si doktora magsalita regarding po dito sa livelihood program niya. So mga gusto po magkaroon ng NCTO, ito na ang pagkakataon ninyo. Ayan. And syempre, good morning din kay Kapitana Gia Haner dyan sa barangay Bibingkahan, and kay Kagawad Amang Kagawad Amang Liwanag kang barangay Burabod, and sa mahiguso na kapitan po dyan, si Kapitana Lalaine Aninipot. Ayan, dumarami ang ating mga viewers. Thank you so much and sa LJ Aqua Farm, good morning kay Ma'am Lucy Dumitita, and kay Sir Joel Dumitita. And syempre kay Padi Pandisal dyan sa Buena Vista, kay Padi Joel Disuyo, good morning. And dyan sa katatapos pa lang na piyesta, sa barangay Buhatan, kung saan ang daming tao sa bahay ni SP. Ayan. And siguro at this time, maghahanap buhay po muna tayo. Good morning sa napakagwapo naming station manager, si Mr. Sauro Amistoso. Sorry sa mga, alam namin kung minsan nagtatampo kayo. Bakit naghihintay kami sa programa ni Mr. Sauro Amistoso? Kung minsan hindi namin nakikita. Alam nyo naman po yun na hindi lang gwapo, pero misteryoso. Hindi ata ngayon makakaprograma ang aming gwapitong bossing. Dahil may tawag ata sa kanyang Malacanang. Busana all, pinapatawag. Ayan, siguro at this time, maghanap buhay po muna tayo. Huwag kayong maglilipat. Babalik lang po kami ang iyong kaagapay sa umaga ng ilang sandali. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassion?
compassionate and expert medical care, look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0928-5549864. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa
Ayan, magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga. At syempre, ang oras natin sa buong kapuluan is alas 7:35. And shout out daw kay Marjorie Ferreras. Good morning, Ate Kaki from San Pascual, Bacon District. Ayan, good morning sa mga taga San Pascual. Kailan man piyesta sa San Pascual? Tapos na ba? O hindi pa? And kay Kagawad Nympha Dino, good morning. Wow, ang dami kong viewers na galing dyan sa Bacon District. Ano? Sa mga taga Bacon, good morning sa Induga Boss. And kay Idol, good morning. Kay Sir Alvin Gaspacho. Ayan, sa mga ating mga kaibigan, mga kagulong. Good morning. Ingat-ingat po tayo lagi, and kay Darrell Dumasig. Good AM. Greetings coming from Barangay Official ng Managanaga. Saan ba yung Managanaga? Bulan? Preto Diaz. Ayan. Anyway, good morning kay Sir Darrell Dumasig and sa gabos na Barangay Official ng Managanaga. Ayan. And dyan sa Barangay Cambulaga, good morning. Good morning kay City Councilor Mati Perdigon. Ayan. Good morning, Sir Alvin Gaspacho and sa gabos po ng mga driver ng mga gwapitong driver dyan sa Ilabil Tour. And syempre, good morning kay Honorable Ryan Juneda. Ayan. Nawala tayo. Papa Harold, thank you. Ayan, sa gabos po nagsisi birthday, happy birthday. And kay Papa Harold, good morning. Kay Tamis. And syempre, good morning dyan sa Katanagan, Huban. Kay Kapitan, I'm sorry talaga siguro, Kay Kagawa Joey Inalpe. Ayan, nasabi nga natin ang Galawan ay pangkapitan na. And ang daming natutuwang mga lolo't lola dyan. Kay Kagawa Joey Inalpe. May mga nagpapaabot sa atin na paabot daw kay Kagawa Joey. Thank you so much sa hindi mo nakakalimutan yung mga senior citizen. Ilang taon na ba si Kagawa Joey? Kasi usually pag hindi nalilimutan yung mga lolo't lola, yung mga ka-age talaga nila. Pero ito, I think 38 ang edad ni Kagawad, pero yaon ang sa iyang pagpadaba, pagserbi sa mga taga Katanagan, ang ating mga lolo't lola dyan. Every time na magbe-birthday, talagang tuwang-tuwa ang mga senior citizen dahil may pa-cake. Oh, talaga, congratulations. Pagpupugay at pagpupuri sa iyo, Kagawad Joey Inalpe. Sana ma-meet natin personal ito si Joey Inalpe. Ang daming nag-message sa atin. And syempre, ito rin, sabi ko nga, isa man didi sa Tuya, sa lugar sa East District, na ganon, kahit noon pa na siya ay tumatakbo pa lang, isa sa mga, ang magbigay, ng cake sa magbe-birthday din ng mga senior citizen, si Kap Sami Rialuyo. Pero ngayon ata na iba kasi minsan sabi may nagkwento sa atin na isang senior. Good morning kay Mami Luz Kagiya dyan sa Barangay Kabida. Wag na lang po Kap ng cake kasi baka tumas ang aking blood sugar. Na lang, mga prutas na lang. Wow. Pwede pala mag-request kung ayaw mo ng cake. Pero sa ngayon ata para lahat ay mapakinabangan, lalo na yung request ng mga kanilang mga anak at apo, wag na lang daw cake, na lang daw, bigas. Kung saan, yun naman ang ginawa talaga ni good morning kay amigang Marifer Rialuyo, sinend sa akin yung mga bigas na binili para sa mga senior citizen na magbe-birthday monthly, ngayong May, June, kasi nung May nag-start na hindi na ata yung iba cake, prutas at bigas. So bali ngayong atang June, talagang bigas na lang ang ibibigay sa mga senior citizen para lahat daw makinabang, kasi kung minsan di na naman talaga nakakain ng ating mga lolo't lola na may mga matataas ang sugar. Yung iba naman, yung mga prutas, may mga prutas na matataas talaga ang level ng sugar. Tama nga naman, bigas na lahat naman talaga ay pakikinabangan. Good morning kay Ma'am Jessa Pasita. Thank you so much. Kay Kuya Ding, makakalimutan ko, maraming salamat sa napakasarap, napakalinamnam na pinadala mong pili. Ayan. Thank you, Kuya Ding. And syempre sa mga sa Laceda family dyan sa Panlayaan West District. And yes, mga kaagapay sa umaga, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pangalawang edition ng ating programang Kaagapay sa Umaga. Dito naman po tayo, paulit-ulit tayo, anong ginagawa nyo? Hoy, bakit? Kung wala kayong magawa sa buhay nyo,
Wag naman. O ito, another fake news. Ano? Kung nakaraan, meron na naman tayong fake news about impacts. Ano po? Na magkakaroon na naman ng lockdown. Mariin pong sinabi ng DOH. Ano po? Na wala pong lockdown na magaganap at hindi po required o walang mandatory na magsusuot din na naman ng face mask. Anong ginagawa nyo? At ang pagkakalam natin, may mga tindahan na naman na biglang tumaas ang presyo ng face mask. At po, and please lang, ano po, sa mga nagtitinda ng face mask, wag naman po yung tagain at hindi naman po talaga airborne ang impacts. Ayan. At ito po isa na namang ito another fake news DepEd Senior High School Department. Ito po ay walang kinalaman ng DepEd dito. Announcement, additional grade 13. May grade 12, may grade 13. Senior high school. Na ang dami naman nagpo-post ng mga fake news na please inform your family and friends. This is na new memo of DepEd school year 2025 to 2026. Wala po magaganap at wala pong senior grade 13 senior high school. May grade 12, K12, ano yan, K13? wala, akala ko K9 na. K13? Wala po and marin pong pinahimutikan po ng DepEd na wala po silang ganon. Ayan, kung wala po kayong magawa sa buhay nyo, manahimik na lang po kayo. Ano po? Ayan po mga mami sa mga nagchat kung totoo po talaga ito, wala pong kinalaman dyan. At sana naman po ma-inform po, mapagsabihan kung sino man po, lalo na po sa atin dyan, lalo na sa remote area na nababasa po tayo ng mga fake news na agad-agad naman po naniniwala, wala pong katotohanan to. Fake news po ito, na DepEd Senior High School Department na announcement na magkakaroon ng additional na grade 13 senior high, fake news po yun. Ayan. At ito, magbibigay na lang po tayo ng tip regarding po dito kung paano maiwasan ang monkey mpox. Ang monkeypox ay tinatawag na mpox ay isang viral infection na pwedeng makahawa mula sa tao. Bagamat hindi ito kasing lala ng ibang virus tulad ng smallpox, dapat pa rin tayong mag-ingat lalo na dahil mabilis itong kumalat through close contact. Ayun, inuulit po natin dahil may mga fake news na naman po tayong nakikita na popost natin sa social media na magkakaroon na naman ng malawakang lockdown. Wala pong katotohanan po yan. Pero pinag-iingat, dobling ingat pa rin tayo. Opo. At narito ang ilang simpleng epektibo para makaiwas ng impacts. Iwasan ng close contact sa may mga rashes o sintomas nito. Kung may kakilala ng may lagnat, skin rashes o may lesion sa katawan, lalo na kung mukhang may nana, sa mga kumakain po ng breakfast, iwasan muna ang physical contact. Ang impacts ay madaling maipasa sa pamamagitan ng skin to skin. Ayan, Papa Born, wag muna Kasi nakukuha po talaga ang impacts hindi sa sa hangin. Ayan, skin to skin. Parang kanta ng touch by touch, skin by skin. Ayan, Papa Harold, wag na muna And wag munang makipag-hug or beso-beso kahit close friend pa yan kasi hindi natin alam nga po kung baka siya ay meron talagang dinadalang impacts. Huwag gamitin ang mga personal items ng may sakit. O yan, isa po yan. Mga bagay tulad ng damit, kumot, towel, utensils o kahit gadget na ginamit ng infected na tao at pwedeng may virus. Gumamit lang ng sariling gamit at siguraduhin malinis po ito. Huwag mo munang gamitin yung hoodie ng jowa mo kung may rashes siya. Ayan, para kay Papa Bonata ito at Papa Tamis. Okay? And always maghugas ng kamay. Yan naman po talaga, as always. And sabi nga natin, washing is life. Gumamit ng sabon or tubig or alcohol-based hand sanitizer para linisin ang kamay, lalo na pagkatapos humawak sa mga public surfaces. Ayan, mabuti na po yung maging maingat po tayo. And pwede naman po, lalo na pag may mga ubo po tayo, pwede po tayong magsuot ng face mask sa matataong lugar. Pero anyway, inuulit po natin, hindi po to airborne. Ang sakit
pananakit na impacts. Sabi nga natin kanina, parang yung tugtog lang na touch by touch, na nakukuha natin ang nakakahawa po talaga, skin by skin. O yan, nakanta yun ha, touch by touch. Ito naman, skin by skin. O yan, at ito alamin ang mga sintomas at magpatingin agad kung kinakailangan sa doktor para po makaiwas po tayo. Mga karaniwang sintomas po na impacts ay ang lagnat, pananakit ng ulo o katawan, skin rashes, swollen lymph nodes. Kapag nakakaramdam po tayo, wag na po tayong mag-atubili, magbisita po tayo sa mga malalapit na RHU. Dito sa atin, meron tayong 3 RHU, ang East District, West District, and Bacon District. Wag magpahiyang magpa-check up at wag mahiyang magtanong. Yan ang napaka-importante. Ayan, good morning kay amigang Dante. Sorry amiga, talaga pong may pinapaayos sa akin si Kapitan. O ayan, naintindihan ko, pero sana naman linggo o gabi pa lang magpaabiso na. Ayan. And ayan, ang dami. Yes, good morning kay Miss Tin dyan sa Del Rosario Bacon, and kay Kapitana, former Kapitana Bessie Diaz dyan sa Santo Domingo, Bacon District. And good morning kay Kuya William Imperial, kay Marjorie Navarro, kung saan yaon sindangon yan sa Mesa Hotel, kang Bacon. Thank you so much and welcome to Sorsogon City. Ayan. And sa Ledesma family, good morning dyan sa Naga City. Good morning kay May Zinyon. Good morning sa lahat. Ay, kay Sir Sao pala to. Nakatalos. Ayan. Ayan. And syempre, good morning, at ang programang ito hatid sa atin ni Kapsami Rialuyo kang Barangay Kabidaan, kay City Councilor Mati Perdigon kang Barangay Cambulaga West District, City Councilor Tess Amor, and kay City Councilor Danny Diladja kang San Roque Bacon. And good morning kay Kapitana Lalaine Anini po, at amay na hiling ta dyan. May kapot na silhig. Member din ng Tupad. Ayan, sa mga member ng Tupad. Good morning. Nahiling ta dyan, mga mahigoson. Kaya lang mag-spread naman, wag yung sa isang lugar lang 10 kayo dyan. Pwede naman po tayo magwatak-watak para maglinis. Ayan. And syempre, good morning kay Ma'am Mean Lacupanto. Ayan, natutulog pa daw siya. Sorry, naistorbo kanina. Ayan. And sabi nga natin kanina, good morning sa satuyang mahal na Mayor Esther Amor, kung saan kang nakaaging Martes, na nakaulay ta, kang manungod po digdi sa bago, sabi natin meron naman tayong bagong tahanan, ang City Hall, ang Sorsogon City. Ito, sa mariin sinabi ng ating butihing mayor na ngayong darating, na Oktubre, ang bagong gusali ng siyudad ng Sorsogon planong buksan sa darating na Oktubre taong kasalukuyan. Buong pagmamalaking sinabi ni Sorsogon City Mayor Esther Amor na sa darating na buwan ng Oktubre taong kasalukuyan bubuksan na sa publiko ang bago, pinakamoderno at malawak na Sorsogon City Hall na matatagpuan sa kahabaan ng Sorsogon City Diversion Road na sakop ng Barangay Kabidaan, East District, Sorsogon City. Sa pahayag ng alkalde, nagkaroon ng pagkaantala sa pundong ginamit ang nasabing gusali, dala ng pagtama ng di inaasang pandemya noong nakalipas na 4 na taon. Dagdag pa ng opisyal na ang kasalukuyang gusaling ginagamit ng lungsod ng Sorsogon ay siya namang gagawing paaralan na tatawagin sa hinaharap na Sorsogon City Community College na pupundahan na magkatulong ng pamahalang panglunsod ng Sorsogon at pamahalang panlalawigan ng Sorsogon. Yan ang sinasabi natin. Thank you so much sa ating butihing Mayor Esther Amor at sa ama kang probinsya ng Sorsogon, Governor Buboy Amor. Ayan. At eto, galing po to sa ating mga mahigos na PPO natin. Sa page po nila na matagumpay na ikinasang by bust operation na yan, isang pagpupugay sa ating mga
mahigos na kapulisan. Ayan. Tinatayang aabot na 2 million halaga ng shabu ang nasabat na tinuturing HBI ng mga otoridad sa Sorsogon City. Halos nasa 2.4 million na halaga ang hinihilaang shabu ang nasamsam sa ikinasang bypass operation sa Sitio Baribag, Barangay Bibingkahan, Sorsogon City, nitong alas 11:20 ng umaga, ika-13 ng Hunyo, kasalukuyang taon. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng PDEA National Special Enforcement Team Luzon 2 sa pakikipagtulungan ng PDEA Sorsogon, Sorsogon City Police Drug Enforcement Unit or CPDEU, Sorsogon PPO PDEU Sorsogon, 1st PMFC at PNP-DEG Sorsogon Team 2. Arestado sa operasyon ang suspect na nasa 20, ang bata pa. Nasa 21 taong gulang na binata na isang showmaker at itinago sa alias na Jaboy. Residente ng barangay Jaboyo, Aruroy, Masbate at kabilang sa mga high value individuals o HBI ng Bicol Region. Nakuha ng mga otoridad mula kay alias Jaboy matapos itong mapagbentahan ang isang PDEA Puzuer buyer ng 3 knot-tied plastic sachet na hinihinala ang shabu kapalit ng 400,000 pesos bypass money na binubuo ng isang tunay na 1,000 bill at 399 na piraso ng budal money. Isa pa ang mga gamit. Nawala, Papa Born. Gamit. Nga ngayon ay nasa kustudiya ng otoridad at naaresto ang suspect at maharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayan, source PPO Sorsogon. Ayan, pagpupugay at pagpupuri. Congratulations po sa ating mga mahigos na PDEA Sorsogon. And syempre kay Provincial Director Police Colonel Alex C. Daniel and sa CPS and syempre sa Gabos po na naging bahagi nitong matagumpay na operasyon. Pagpupugay at pagpupuri po sa inyo. Ayan. And syempre, good morning sa mga amiga natin dyan sa Barangay Kabidan, kay Ate Nimpa. Thank you, Ate Kaki. Opo, thank you din sa iyo, Ate Nimpa. And kay Shell Juneda. And syempre sa Gabos po na BHW and BNS dyan sa Barangay Kabidan. Ayan. And syempre, good morning kay Alili Rose Alejo dyan sa Barangay Bibingkahan. Kagawad Irene Labalan. Good morning po sa inyo dyan. And syempre kay Kagawad Amang Liwanag dyan sa Barangay Burabod. Ayan. Sino pa? Baka makalimutan natin ang ating mga papa-shout out. And dyan sa Barangay Almendras, good morning kay Manay Olive Lagahino. And syempre kay Pat Juneda, good morning. May programa si Sir Sao. Ayan, thank you so much, Ma'am Kaki, sa pagbigay mo ng pansin dyan sa mga kaakian sa Barangay Bitano na nagbuburadol pirmi. Ay, iyo po, saro na naman po kaya ang nag-abot sa ato na message kasuhapon na meron na naman po na nasabitan kang tansi na saro na naman na nagbuburadol. Sabi nga natin, ulit natin, ang pagkakaalam natin ay binisita na po sila ng grupo ng SK3 dahil sa sunod-sunod na reklamo ng mga na-aksidente ng mga motorista dyan sa Coastal Road kung saan binisita din nila, gising. Opo, ang ating mga barangay official dyan sa 3 barangay, Barangay Bitano, Barangay Cambulaga, and Barangay Talisay. Meron pa rin, nagpapalipad ng saranggola ni Pepe. Sana yung mga magulang mapagsabihan ang mga bata na may mga tamang place po ang mga bata para po magpalipad ng saranggola. Wag po dyan kasi eto na, hindi lang isa, 2 o 3 ang naaksidente kausa po ng papalipad. Ang dami po napeperwisyo sa inyo. Hindi po namin po sinasabi na bawal, pero may mga place po na pwede po tayo doon. Wag lang po dyan. Ayan. Inaabot na naman tayo ng 1 oras. Good morning kay Ma'am Adele Blaso. And syempre good morning sa ating idolo, sa ama kang
munisipyo kang Castilla, Mayor Bong Mendoza. And antabayanan niyo po ang papalapit na Kasag Festival, and congratulations kay former Barangay Captain Nong Soto kang Barangay Poblacion Castilla. Ayan. Yeah, inaabot na naman tayo ng 1 oras. May mga nagpapagreet. Sandali lang po, sorry. Ayan. Ate Ming, good morning. Ayan, kay Josh. Alas 2 kay maaga. Alas 2 daw ng kay maaga nasunog. Amo po. Kaya dobling ingat po pa rin po tayo, dahil sabi nga natin kanina, di bali daw manakawan, wag lang masunugan. Ayan. Isa na namang kasulo ang nangyari, nakakalungkot na balita dito po sa atin sa Sorsogon City sa East District, dyan sa Polvorista. Kaya dobling ingat po kung kayo aalis, tingnan muna natin mabuti kung baka may mga naiwan tayong nakasaksak, especially po yung electric fan na siya pang una-una nagiging kausa ng kasulo. Kasi sa sobrang ba na mga init ng panahon ay naabot po tayo ng 40 degrees. Ang heat index. Hindi lang po dito sa atin sa siyudad ng Sorsogon, sa ibang lugar. And very thankful pa naman tayo at hindi tayo inaabot ng 45 degrees. Pero tripling ingat po tayo. Always hydrated po tayo. Ayan, inabot na naman po tayo ng 1 oras sa isang makabuluhang talakayan. At syempre sa gabos po na always na sumusuporta sa programang Kaagapay sa Umaga. Ugaliin po natin. Huwag po kayo maglilipat and umanhin po sa ating masugid na tagapakinig, tagapanood ng ora mismo ang programa ni Mr. Sauro Amistos, at meron pong lakad si Sir ngayong alas 8. Kaya bukas na lang po ulit tayo. And good morning kay Cap Arlis Sanaban. Congratulations po, Idol. And maraming salamat po sa ating mga sugid na taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.